Given to us to meet again for BHP project. Please help us and guide us, give us knowledge from above so that we can discuss it very well and we can plan it very well for your glory, so that this project can help other people or other members, so that they will bless also through us. Please use us as your instrument to be channel of your blessings and salvation. Please forgive us our sins. This we pray in the loving name of Jesus. Amen. Amen. Nandyan si Sister Galaxy.
Siguro po, Wala. darating naman yan siya kasi nandiyan siya. Okay, Okay. po, Pastor. Di iikon nyo na po yung ano. Kayo naman ang Oh, sige. talagang presidente namin. Sino ito? Tutuloy Si naman tayo. Mia? Mia ba to? Magandang tanghali po, Sister Mia. Ma'am, pwedeng makita ang video mo para magkakilala tayo? Mia. Okay. Regarding dun sa mga documents na isinend ni Brother Butch, walang problema doon. Parang binibigyan lang tayo ni Brother Navis ng guidance kung paano magkaroon ng isang legal entity ang isang cooperative. Which is, alam naman na natin lahat yan. Kasi nandito na tayo sa ganitong company. Kaya meron na rin tayong tao na po pwedeng tagalakad niyan. Kaya hindi tayo mahirapan. Pero kung nakita nyo, kung nabasa nyo doon, meron doong isang document na may amount na 2 million pesos. I think that amount is the required amount for cooperative agency ng Philippines. Kinakailangan meron tayong at least 2 million. Depende sa kung anong klase ng cooperative na patatakbuhin natin. Which is, ang sinabi ko is multi-purpose cooperative para marami tayong sakop at marami tayong pwedeng madala ng mga businesses and other concern. So, yun ang ating kinakailangang amount. Ngayon, kaya sa ating pagsisimula, hindi agad tayo makakabuelo doon sa legal entity as a cooperative. Pero po pwede tayong maging legal entity as preparation for cooperative using DTI, but DTI is only a sole proprietorship na katulad nga ng sinabi ko sa inyo, ito yung pinakamabilis, i-register natin ang sole proprietorship sa isang tao na trusted natin, kung sino yung tao yun na hahanapin natin na kinakailangan naririto sa Pilipinas. Pero, bagamat naka-sole proprietorship yun, gagawa tayo ng MOA or Memorandum of Understanding na lahat ng magiging miyembro ng business na yon na makakasama ng sole proprietorship na yon, ilalagay natin doon kung sino yung magiging mga miyembro. Magkakaroon tayo ng Appendix A or Appendix B or attachment na yung lahat ng malilistang pangalan doon ay kasama doon sa sole proprietorship na yun, preparation and legal entity of cooperative. Yun ang ating gagawin para maging mabilis. Brother Butch, go ahead. Yeah, pasensya na po sa interruption pero may mga viewers po tayo ngayon. So, bago po tayo magpatuloy, pwede po bang magbigay tayo ng kahit overview lang bakit natin to ginagawa as BHB ministry at saka yung mga kailangan lang po malaman ng ating mga viewers, yung lalo na yung mga hindi nakaka-join ngayon sa ating Zoom meeting, yung mga nanonood lang sa atin ngayon. Tama. Yung mga objectives natin, Pastor. Okay. Yung kauna-unahan natin, kaya ginawa natin ang BHB, ang pinakauna nating mission and vision and priority is to have a project of evangelism and church building project. Yan ang kauna-unahan. Ngayon, nakailang taon na tayo. I think almost 2 years na tayo para doon sa project na yon. Ang naging problema natin is kulang tayo sa fund at nakapag-evangelism tayo, I think 2, 3 kasama yung kay brother, nalimutan ko yung pangalan ng isa nating kasama. Brother Ezer. Brother Ezer, 3 tayo, ang 3 yon. Nag-personal sponsor siya pero credited to BHB.
Pero sa loob ng 2 taon, wala tayong natulungan for church building project. Kaya naisip ng ating mga kasamahan, especially ng admin, na magkaroon ng isang special project, which is ito yung gagawing cooperative para magkaroon ng income ang BHB at magkaroon ng mga businesses ang BHB to help the church building project here in the Philippines, throughout Luzon, Visayas, in Mindanao. At dagdag ko lang Siguro, po, Brother Butch, yeah. maglagay ka sa announcement yan sa kung tayo ay naka-live, ay magkaroon tayo ng announcement na any comments are welcome para malaman natin kung ano yung kanilang mga suggestion and concern para marinig natin ng ating mga miyembro. Yeah. So, yes. So ngayon po naka-live tayo at saka kung may mga comments po kayo, just type lang po yung mga comments nyo sa baba, then sasagutin po namin yung mga katanungan nyo kung meron man. At saka gusto ko lang po idagdag, yung BHP po ay isa po itong ministry, at saka ang purpose po talaga nito ay para makatulong po tayo sa ating mga kapatiran at siyempre sa ating church as a whole. So hindi lang po ito ginawa for our own sake. Kami po ditong mga tawag nito, admins ay we're nobody po, kumbaga. So gusto lang naming tumulong sa lahat at sa kung anumang bagay na makakatulong sa ating church, sa mga kapwa nating kapatiran. So yan lang po ang hangarin namin bilang ministry. So wag po kayong mag-isip ng kung anumang masama na gagawin natin ito for bad intention o anuman, mapagkakitaan para for personal use. Wag po tayong mag-isip ng ganyan kasi po this is for ministry. So wala po kami ditong kumbaga kikitain pera for personal use. Actually, kami pa po ang nagbibigay ng mga funds to make this work. So again, kung ano man po yung mga katanungan nyo, live po tayo ngayon at pwede po kayong mag-comment sa ating comment box, and then sasagutin po namin yung mga katanungan nyo sa abot ng aming makakaya. Salamat po. Welcome po yung mga bago natin mga kapatid na dumating. Yeah, welcome po, Brother Rainier Flores, Brother Jesse Uyangurin, and then Brother Ricardo Neves. Oh, Brother Neves, kala ko po hindi po kayo makakasali. So welcome po. Hello. Yes, meron po tayo si Sister Mia. So salamat po sa pag-join. Yung friend ko yan, Mia na yan, kaso wala akong Meeting kasi ako ngayon. Oh, okay. Yan. Account niya yan ay nag-chat sa akin. Hindi kasi siya makaano at dahil wala siyang ay sa desktop kasi gamit niya kaso wala siyang webcam. Okay lang. Kaya makikinig na lang daw siya. Nawawala. Sige po, Brother Naves, maraming salamat po sa mga files na pinadala nyo patungkol sa pagtatayo ng co-op. So hopefully nabasa po ng karamihan yung files sa mga interesado. So available po yan online. So anytime kung gusto nyo pong i-upload yung file, kung may internet connection po kayo, anytime pwede nyo pong i-upload yan na pwede nyo basahin. Marami pong files yun, bylaws nga lang, it's about 22 pages. So kung may time po kayo, basahin nyo po ng maayos para at least magkaroon po tayo ng idea kung ano po ang mga kailangan natin gawin para magkaroon tayo ng ganitong programa sa ating ministry. At gusto ko lang idagdag rin sa sinabi ni Pastor Jeb, so ang BHB po ay ministry at saka hindi po ito ginawa para maging competition po tayo sa ating church, okay? Kundi ginawa po ito para makatulong palalo tayo sa ating church at sa ating mga kapatiran. So hindi po tayo nakukompetisyon sa anumang ministry dyan o sa ating church. Gusto lang po namin talagang makatulong sa lahat. Pastor, mga tanong ko po. Kasi alam naman natin nagkaroon ng isang pangyayari dyan sa Pilipinas kung saan
halos napakaraming mga kapatid natin ang naapektuhan doon sa tinatawag na kumpisin. Sino yung pinuo ng isang Apolinario ba yun? Yung Malayo-malayo yung ating tinatag ikumpara doon sa kanilang operasyon. Malayong malayon. Unang-una is parang networking yon na ang tawag dito, pag nag-recruit ka, kikita ka. So ito, walang recruitment to. Or pwede kang mag-recruit na magpasali ka pero wala kang kikitain. Pero kung ikaw ay magiging shareholders ng cooperative, ibig sabihin, kikita ka. Kasi Ganun po shareholders naman ka, sa ibig sabihin. Malayo tayo doon. Hindi tayo pyramid, hindi tayo scam. Hindi tayo ganoon. Tsaka dito, pag cooperative, lahat ng members may boses dito. Okay. Para sa lahat, gusto ko lang i-mute yung mga iba na hindi nakikisali sa usapan. So kung gusto nyo pong sumali para ma-avoid po natin yung mga background noises at magkaroon tayo pa, kasi hindi po natin nauunawaan minsan yung nagsasalita kung may pumapasok na background noises. So i-mute ko lang po yung mga iba, tapos kung gusto nyo pong magsalita, then try to unmute yourself lang, yung mic nyo, okay? Maliwanag po ba? So para hindi po tayo tawag nito, overlapping ng mga sounds, okay? Okay po. Yung pong gustong magkaroon ng pagkakataon para mangusap, pwede po kayong magtaas ng kamay. I-acknowledge po kayo ni Brother Boots tsaka ni Pastor Jed. Ako rin po mag-mute maingay dito sa amin. Sinong gumagamit ng aspect of light bulletin? Pastor, akin po yan, Pastor. PC po yan, Pastor, PC. JC? Sa dashboard. Ha? PC po yan, Pastor, at ito po yung para makita ko sa dashboard. Akin po yan, akin po yan. Brother Nabis, go ahead. Naka-mute po kayo. Unmute po, paki-unmute. Naka-mute po kayo, Okay. Brother Nabis. Okay na, maliwanag na? Maliwanag na po? Okay na po. Opo, okay na Okay, po. sige. Pasensya muna kayo, nalit ako kasi nandito ako sa isang komperensya ngayon ng ecosystem ng mga agriculture. Now, ang akin lang masasabi muna, ano ba ang ating tatalakayin ngayon? Yung tungkol ba sa cooperative? Hello, di ba ang ating tatalakayin ngayon sa cooperative, siguro masasabi ko lang muna, may mga suggestions sila doon sa mga papeles, kung ito'y ating aayusin, ay naroroon naman yung ating mag-suggest na lang sila kasi doon sa akin sabihin yun sa pinadala kong papel, kung ito ay makukuha sa lahat, maglalagay tayo ng tinatawag na mga opisyalis diyan. Yun lang. Okay? Pastor, ano po masasabi niya, Pastor? Okay, tama po yung Brother Nabis. Lahat po yung inyong isinend is baga guide po yon para makabuo ng cooperative. Pero meron po tayong kinoconsider ngayon na mga tao katulad ni Brother Don. Yan po ay ang pagkakaalam ko, Brother Don, correct me if I'm wrong, pagka nag-retire po yan, baka umuwi ng Pilipinas. So, yung pong ating requirement sa tao at saka yung ating capitalization, wala pa po tayong ganung halaga para makabuo tayo ng makapagparehistro tayo sa cooperative kasi may gastos po yan. At may required pong amount yan. Yeah, oo. Tama ka. 1/4 lang naman, pwede na tayo magpa-registered. 1/4 ng required amount. Okay. Magkano po ang required amount ngayon? Halimbawa, ang ating share ay nakalagay po dyan sa baba, kung tayo ay 100, di kung tigsa 10,000, di 1,000,000 yun, di ba? Opo. Di 250,000. Ganun lang, para madaling kwenta ng 1/4. Okay. Ganun So yun. tama po. 250,000, siyempre hindi pa po kasama doon ang filing fee.
may Hindi, kasama na mga- po yun. Ah. Konti lang po ang filing fee, konti lang. Basta ibigay mo yung 250,000, wala ka nang babayaran sa filing fee. Mm. Wala na po. Okay. So, yun po, yun ang problema natin ngayon. Wala pa tayong 250,000. O di ipon tayo. Yun po, yun ang ating gagawin. Kaya nga ang sabi ko Apo. po is, ang sabi ko kanina, para po mapabilis, magkakaroon muna po tayo ng isang registration na gagamitin natin ng DTI. May mga isinadjust na pong pangalan like BHB Marketing, BHB Consulting, and BHB Digital Marketing. Mga ganun po. Na alam natin na ang DTI ay sole proprietorship, pero ilalagay po natin yan sa isang tao na trusted ng BHB. Pagkatapos po, magkakaroon tayo ng attachment or appendix na lahat ng miyembro o lahat ng malilista doon sa, or magkakaroon tayo ng isang MOA at na appendix na lahat ng malilista doon sa appendix na yon ay magiging kasapi nitong BHB Marketing kahit po ito ay nasa sole proprietorship. Naka-attachment po yon. Okay, Para lang po tayo makapag-operate, makapagbigay ng receipt at makapagbigay ng mga legal documents. Then, pagka meron na po tayong enough amount doon sa sinasabi yung 250,000 plus filing fee, so doon na po ang proceed natin sa registration ng legal entity ng cooperative. Thank you po. Ganito, pwede naman tayong magsimula muna sa mababa kung wala tayong 250,000. O, ganun yun eh. Kung magkano yung ating subscribe share o subscribe capital, kung gusto nating tig-5,000 muna tayo, so pag nakabuo tayo noon, di yung 1/4 noon, pwede nating ibigay. Now, doon sa DTI, pwede rin tayong mag-register ng association at yung mga pangalan ng tao, ando doon na, tapos maglagay tayo ng trusted din naman natin doon. Pwede din naman yun. Yun nga po, kasi ang lalo na ngayon dito sa ating sitwasyon, malimit ay nagko-close ang government offices. Oo nga. So, kaya po para mabilis muna, ay doon muna tayo sa DTI. Okay, sige. Okay lang. Walang problema yan. Kahit po i-operate natin muna yan ng mga 6 months to 1 year, then proceed po tayo sa co-op. Para lang po meron tayong legal entity. Okay. So walang problema yun. So, paano mag-work yung tinatawag niyong parang single proprietorship na i-register natin sa DTI? Medyo maingay lang kasi. Paano natin umpisahan yun? At kailan natin at saka ano mga requirements na kailangan? Okay. Aprubahan lang natin kung sinong tao yung i-rehistro natin. Then, isusulat natin yung attachment ng mga miyembro para yung sinasabi ni Brother Nabis na mailista natin yung association. Naka-attach yun doon. Kayo naman po, Presidente Pastor, hindi ko lang kung meron namang kukontrata na kayo na naman ang magiging representative nung magiging kooperatiba natin. Kayo yung pinaka-accessible dyan. Kung okay po sa lahat. Formally po, gagawin na natin formal. Brother Don, i-decline ko yan kung sa akin ipapangalan. Bakit po? Hindi po. Kasi may problema hindi po yung pwede si Pastor Jeb. may problema yung tin ko, kaya hindi ko pa naayos yung tin ko. Kasi may mga businesses na naka-register sa tin ko na wala na naman yung mga business na yun, mga naka-close na. Ay sarado pa ang mga BIR doon sa register ko, kaya hindi po pa maasikaso 'yan. Kaya kinakailangan pumili tayo ng isang tao. Sino kayo? Pagkakasundo ng BHB. Pastor, mayroon akong suggestion. May suggestion ako. Sige po. Okay lang ba? Okay po. Go ahead. Doon sa DTI, ang ating ipa-registered as business name ay association na. Tapos, pumili na lang tayo ng representative as manager na magpapatakbo ng
ng business na ito. Kaya yung asosasyon natin, yun ang kukuha ng PIN number. O, pwede ho yun kasi meron ditong grupo na ginawang po ng ganon na nakapangalan po sa asosasyon po yung business. Tapos, representative, yun ang manager. Yun ang ating pipiliin kung yun ay mamarapatin po nyo. Yun nga po ang sinasabi ko kanina, i-register natin as association pero kukuha tayo ng isang trusted na tao kasi hindi naman po pwedeng walang taong nakalagay doon sa DTI. Oo, tama po yun. Pero kahit wala munang TIN, basta naka-register yung association, pwede po natin ikuha siya ng sariling TIN yung association. Ng sariling TIN number yung association. Okay po, wala pong problema. Sige po. Kung ano po yung mga sabihin pa ng ating mga kasama. Brother Don, nakamute ka. Yung po magiging representative natin, sino po kaya ang pinaka mayroong malapit na accessibility sa DTI para maging mas practical? Siya yung Wala namang problema, Brother Don, kahit malayo kasi DTI can file online. I-file na ngayon, no? Sige. Ang mahalaga lang is mapili natin kung sino yung tao. At saka po yung pangalan. Ayun nga po. Tao at saka yung pangalan. Kung pangalan, may mga suggested pangalan na po tayo. BHB Marketing, DHB Digital Marketing, BHB Consulting. Si Brother Jesse po nagtataas ng kamay. Go ahead. So, Pastor, hindi ba dapat kumuha muna tayo ng official name tapos kung sino man ang trusted person ay ilagay natin kasi sa ngayon talagang wala akong kakilala na pwede kasi wala naman ako sa Pilipinas So kung meron po tayong kakilala sa Pilipinas na sinabi mo na nga trusted person, then we can probably ask that person to be the manager of the association for the meantime. Kasi pag-file noon, Brother Butch, kasama na yung name. Hindi po pwedeng kukuha muna ng name tapos walang pangalan. Pilipinas talaga, di ba? Kasama na yon. Kaya kung sino yung trusted person na yon, is kasama na yung pagka-file mo isasabit na natin yung 3 choices na pangalan kung ano ang aprobahan ng DTI doon. So, nandun na yung representative natin ng association. Si Brother Jesse po gusto magsalita. All right, Brother Jesse, go ahead. Yes po, good morning po sa lahat mga kapatid. Saka kay Pastor Jeff. Share ko lang po yung experience ko po sa DTI kasi po yung misis ko po ay nag-work po ng production at isa po sa steps ay mag-provide po ng 3 hanggang 4 na proposed name. Kasi po, pagka yan po kasi ay i-register yung pangalan, sinisearch po nila yan para nang sa ganun ay legit po na ikaw lang talaga may-ari ng business name na yan. Kaya sa amin po experience doon po sa kay Mrs. na Soya Milk, matagal na po yun 3 years ago, sorry. Ay mahalaga po na ready po yung team na meron pong proposed name, at least 4, para po pag chinek po yan ng DTI online ay wala pong conflict sa bagay po niyan. Sa payment naman po, mura lang. Kapag po barangay lang, yan po ay parang 300 pesos for 1 year. And then pagka po yan po ay municipal ang range ng business, yan po ay pumapalo ng 500. And then pagka yan po ay region, ang sakop ng business ay region, yan po ay may halagang parang 800 yata. At pag yan po ay nationwide na business, yan po ang pinakamataas yata nila is 1,500 or 2,000. Yan po yung kanilang, yung aming experience noon. Kaya ang amin, pinarehistro namin noon, Region 4A. Kumbaga kung kahit saan kami magpunta, dala-dala namin yung DTI na certificate, allowed kami within Region 4A na mag-produce ng soya milk kasi yun po yung kinonsentrate nito. So kung itong gagawin po, ang range nito ay nationwide, yun po yung may mga bracket po yan sa mga payment. At saka po pakiready na lang po yung proposed name
po para sa mabilis po na transaction. Kasi pag nag-error po lahat yon, meron naman po silang ipoprovide. Kaya nga lang, hindi na po ayon kung sakali sa gusto nating name. Halimbawa, yung 4 names ay nag-error sa internet. Sinearch po nila, ay sir, sorry, no longer available yung mga names na propose ninyo. Kung gusto ninyo, meron po mga available names. Sila rin po ang magpo-provide. Kaya po sa aming ginawa, nag-error po yung 3 naming proposed name. Sila nag-propose ng mga names na yun. And sa amin naman, on our side, kasi nga personal naman ito, tinanggap na namin yung Soyami na soya milk production dahilan sa tutugma din naman sa aming gusto na name. So yun lang po, kung meron tayong proposed names, tapos dinala natin doon. Brother Butch, Brother Jesse, thank you very Yes, much. po. Siguro maliwanag na yung lahat at hindi na natin ano yan. Alam na yan ng karamihan dito. Okay, sige po. Thank you. So any concern po? Kailan natin gagawin po yon, Pastor? As long as na makahanap po tayo ng taong trusted na magiging representative ng association, we will do it ASAP. Pastor Jeb, may clarification lang ako. Go ahead. Pastor Jeb, clear na ba ang eligibility o definition ng membership? Kung sino ang member? I mean, this Facebook club is clear. How about the one that you will legally register? Is clear na ba yan? O baka magkaroon kayo later on ng concern kung sino ba yung dapat member? Baka wala pa sila nung itatag nyo ito. Ano yung eligibility para malaman na lahat ng member na nandito ngayon or kung ano man ay, you know, what makes them eligible to be a member once the company has been registered? Okay. Clear na ba yun? Kasi equal stakes sa lahat eh. Okay, napag-usapan yung last meeting. Yung miyembro ng BHB sa Facebook page, hindi nangangahulugang automatic miyembro ng cooperative. Ang magiging miyembro ng cooperative ay yung magbibigay sila ng capital share. At ang napagkasunduan natin dito ay 10,000 minimum 1 share. Ngayon, yung hindi pa makakapagbigay ng capital share na 10,000 na equivalent ng 1 share, pwede siyang magbigay ng 100 pesos, 500 pesos, 1,000 pesos. So ang category niya ay honorary member. Okay? Pagkatapos at na-kompleto niya na yung 10,000 at nakabuo na siya ng 1 share, magiging official member siya noong cooperative. Yun ang natatandaan ko. At Okay. Pastor, That's good to start. Pastor. Go ahead. Okay. May idadagdag ako sa sinabi mo kasi sa cooperative, bukod doon sa may share ay kailangan din merong membership fee. Nakalagay tama po yun. Tama po yun. Kaya, Magkakaroon talaga ng membership fee. Dapat Pero mauna po yung membership fee bago po yung share capital. Okay, tama po yun. Ngayon, senior cut ko na yung tanong po kasi kanina doon sa pagiging official member. Pero tama po yun. Ngayon, pwede ka ring maging member kasi may membership fee nga po. Pero kung hindi ka maglalagay pag hindi ka maglalagay ng capital share, wala kang dividend. Yes, tama. Pwede kang maging member kasi nagbayad ka ng membership fee. Iyon ay member ka ng cooperative pero hindi ka magkakaroon ng dividend kasi wala kang capital share. Ilalagay natin yun sa bylaws natin. Miyembro ka, so anong panganabang mo as a member? Makakapagpasok May ka ng voting produkto capacity ba yung member na walang share? May voting capacity? Pwede po yun. Wala po. Walang voting, walang voting capacity yung walang capital share. Pero ang benefits lang nila is makakapagpasok sila ng produkto sa cooperative. Pwede sila maging associate. Okay. Yeah. Thank you, Sige Pastor po. Jem. Sa akin naman kung clear na yan,
Kung clear na yan, then okay, register para po later on walang confusion. At saka hindi natin masasabi na okay, kung late kang magpa-member, dapat 110% ang babayaran mo or may extra ka na bayad o 10,000 pa rin. Wala pang napapag-usapan doon, pero siguro para hindi naman mabigatan yung ating mga membro is either late ka or nauna ka is pare-pareho na lang. Yun ang aking iniisip, pero hindi yun ang masusunod kung may suggestion kayo. Kasi ang iniisip ko, kung nauna ka at nagkaroon na ng dividendo at yung iba hindi pa, so mauuna ka rin naman tumanggap ng dividendo. Tama po yan. Yun ang aking iniisip dyan. Tama po yan. Unless na meron kayong ibang suggestion. Admin, permission to leave. Okay Nasa po. konferensya, nasa konferensya kasi ako, gusto ko lang maano yan dyan at least makapag-usap Thank tayo. Okay, thank you, Baba. Brother Nabis. At least clear po sa inyo. Unahin natin ang Association for DTI Registration. Yes, opo. Then, Opo. pagka may inapad na tayo, we will proceed to the legal entity of cooperative. Okay po, thank you po. God bless po. Maraming Okay, Okay, you too goodbye. po. Permission to leave. Brother. I think, Brother Butch, I think very clear na. Ang kinakailangan lang natin ay mahanap natin kung sino yung tao na i-representative natin for association registration ng DTI. Okay, sige po. So ano po yung kaninang sinabi nyo na 2,000 ba yun? Yung kanina pa? Yung sa simula pa? Ang registration natin ng DTI is of course national. Kasi national ang ating promotion dito, Luzon, Visayas, Mindanao. Kaya about 2,000 pesos ang DTI registration. Yun ang expenses. So paano po tayo makakahanap ng trusted person? Yun ang Nakakilala tanong. ba kayo dyan? Kasi ako dito, Baka meron dito kayong- naman kami sa States. So Meron kayong kakilala, meron kayong dapat trusted talaga yan. It's a trusted person. Baka naman po pwedeng mayroong mag-volunteer dito sa mga participants ngayon na ito naman na yung magiging contribution Thank you. ninyo sa pag-organize at kayo nasa Pilipinas Bigyan nyo po na. naman. Bigyan nyo na Sir, po Mia, yung mag-take ng initiative. mag-organize. Sister Mia, taga sa Kasulatan. Sister Mia. Ano po ba ang magiging responsibility ng trusted person na yan? Para at least malaman rin ng tagapakinig natin kung ano ba ang kailangang gawin niya at saka mga responsibilities niya para sa kanyang posisyon. Siya ang authority representative person. For example, may pipirmahan sa DTI. So kung hindi siya makakapunta, siya ang mag-i-issue ng SPA. Kumbaga, kailangan pa rin talaga ang perma niya. Kasi siya nga ang representative ng association. Ngayon, kung hindi siya available, hindi makapunta sa DTI, pwede namang i-utos yun through another representative, pero siya ang authorized mag-issue ng SPA. Siya ang pipirma sa SPA. Gusto ko magmungkahi, baka pwedeng si Sister Galaxy. Sa mata ng batas. Sa mata ng batas siyang may-ari. Sa mata ng batas siyang may-ari. Pero sabi ko nga, may attachment yon tayo. Na yung mga miyembro naroon sa attachment. Baga, yun ay muwalang natin yon. Kasi wala namang, first time kong marinig yung association registration, I don't know if available pa yan ngayon. Pastor Jem, do you have an idea? Ibang registration, Pastor Jeb, ng association. Ibang kategory yan. Pero nire-recognize yan, marami tayong association sa Philippines. So, iba yan. Hindi, I mean DTI. Ayun ang hindi ko nga alam eh. Hindi ko alam kung ma-DTI ang Kaya association. first time kong marinig yan na sa DTI, i-registered ang association. Ang alam ko, ang association inire-registered sa SEC. Hindi sa DTI. Kasi ang DTI is sole proprietorship. Right. Kaya ang sabi ko ay magkakaroon tayo ng MOA tayo sa asosasyon natin at ilalagay lahat doon ang miyembro na yun ay ipanunota rin natin. Para kung magloko yung trusted person natin,
pwede natin silang idemanda. Pwede nating habulin. Actually, kung magloloko naman yung ating trusted person, for sure, ay Hindi trusted yun. at saka ano, at Too saka premature para mangyari. Wala pa at tayo saka hindi ano. siya makakakuha ng ano, hindi siya makakakuha ng pera, I think, kasi hindi naman siya ang hahawak. Siya lang yung representative, parang ang dating ay secretary lang siya ng association natin. Kasi siya ang haharap sa mga legal entity. Like for example, kukuha tayo ng mayor's permit. So dahil sa pangalan niya ang nasa DTI, so siya ang mag-a-appear sa munisipyo. At katulad ng sinabi ko kanina, kung hindi siya available, is PA. Siya pa rin ang pipirma. Okay, so sa ngayon po, maghahanap po tayo ng taong yan kung sino po ang pwede nating mailagay. O sige, siguro, huwag nating madaliin. Mag-usap tayo sa admin na Facebook page. Ipanalangin natin. Yeah. So Ang pinakamabuti. pagkatapos po niyan, Pastor Jeb, ano po ang susunod nating gagawin para at least may idea naman po yung mga kapatiran natin at sa mga Tayo manalangin maghapon, tapos bukas manalangin ulit tayo. After 3 days, pwede tayo mag-meeting kung meron na tayong suggestion ng mga tao. Then, after 3 days, pwede na nating aprubahan kung sino yung tao. Then, pag na-aprubahan natin, pwede na nating i-register. Pwede na nating palakad yan. So pagkatapos po niyan, ano po ang mga posible pa nating susunod na mga gagawin? Brother Butch, suggestion ko, actually parallel, no? Pero dapat pagkatapos meron na. Mag-document kayo. Yung mga napag-usapan, alam ko nasa minutes yan, pero iba yung minutes tsaka yung iba yung actual SOP. So meron kayong libro na lahat ng action nako-convert into documents. So yung lalabas siya ng mga bylaws pag pinagsama-sama yan. Mahalaga na i-document lahat ito dahil yan na magiging reference nyo pagka nag-operate na. Maganda yung kay Pastor Joey. Tapos lahat tayo magbibigay ng mga email addresses natin. Lahat ng documents. Dapat na merong copy yung bawat miyembro. At Yes. saka yung mga prospective members. Meron tayong sinusundan ng mga pinag-usapan natin. Maganda po yun. Tapos habang nangyayari yan, di nagpa-fundraising na. Kasi mahalaga yung mga documentation bago kayo mag-start mag-collecta ng pera, dapat mayroong bank account sa Pilipinas. Sa address, wala na naman tayong poproblemahin sa address kasi ang trust fund natin ay nasa Cavite Mission, so we will use a Cavite Mission address. Okay. So para po Ito. sa mga kapakanan, mag-swing. sa mga kapakanan ng mga kapatiran natin na hindi masyadong may alam sa mga posibleng gagawin natin o sa mga gagawin po natin. So pagkatapos po ng lahat na yan, kailan po natin sisimulan yung sabi mo maging honorary member, tapos magiging shareholder, mga ganun. So saan po yan banda? So at least may magkaroon po ng idea yung mga kapatiran natin na gustong sumali po sa ating gagawin. Okay. Once we are registered and naikuha na natin ito, most probably kasi magtatapos na ang taon, pero ipaprocess na natin ang registration ngayong taong ito. Pero i-register natin ito with the mayor's permit and BIR ay most probably January na para hindi sayang yung bayad. Kasi pag tayo, katulad ngayon, katatapos ko lang magpa-register sa BIR, it's about 5,000 pesos. Yung filing fee pa lang yun hindi pa kasama dun yung bayad sa pinalalakad ko. Kasi napakahaba ng pina sa BIR, ayaw kong masayang ang oras ko. Ibinayad ko ito ng 3,000 pesos. So kung susumahin natin to 8,000 pesos na agad. So after ng December niyan, December 31, tapos na yan. January, re-renew ka na naman. Kaya most probably January ang ating complete business legal registration. Pero i-register na natin ng DTI this year. And pagka tayo ay meron ng BIR, meron na tayong OR, pwede na tayong magpasimula ng membership para makakapag-issue na tayo ng resibo. Membership fee.
Pero kung katulad natin, si Brother Don, ikaw, ako, nag-commit na tayo ng tigwa 100,000 pesos. Yung 100,000 pesos natin, 300,000 pesos, no? Then may kausap akong isa na magbibigay din ng 100,000 pesos. So kung tutuloy siya, it's 400,000 pesos. Dahil sa tayo naman ay may common understanding at trusted naman natin ang isa't isa, pwede na natin itong simulan right away. Kasi ang mga teacher naghihintay ng tulong sa atin para sa kanilang laptop na gagamitin sa kanilang online class. So pwede na nating i-start yan right away kahit wala pa tayong mga legal business registration kasi personal fund naman natin ito. Pero bagamat personal fund natin ito, yung possible kitain natin dito, meron tayong share of course para sa atin, sarili. Pero katulad ng ating napag-usapan ng nakaraan, yung 50% ng ating kikitain sa co-op, itutulong natin sa ating mga project, especially evangelism and church building project. Kaya yun yung ating sakripisyo na sinasabi. Yun yung ating sakripisyo na sinasabi mo, Brother Butch, kanina. Na tayo, bagamat ay talagang hindi tayo makikinabang dito ng malaki. Pastor Jeff, paano lalaki ang capitalization ng co-op? Kung 50% i-dividend tapos 50% itutulong, hindi lalaki. Sa una siguro, 100% lalabas. Sa una siguro ay hindi lalaki. Kasi hindi ibig sabihin, Pastor Jem, 100% yung 50% ay itutulong. Ibig sabihin, kumita halimbawa ang co-op ng 10,000 sa isang buwan. Kung sabihin natin, 100,000 sa isang taon. Kumita ang co-op ng 100,000 sa isang taon. So yung 50%, yung 50,000 i-dividend sa mga capital shareholders. Then yung 50%, yun ang itutulong pero hindi yun ilalahat. Sabihin natin, may 50,000, sabihin natin 20,000. Sabihin natin 20,000 yung itutulong, may matitiran 30,000. So yun ang unti-unting lalaki. Pero sa plano ng co-op, magtatayo ang co-op ng mga businesses. For example, bigasan. So, pag nagtayo yan, so yun ang magpapakita at magpapalaki ng fund ng co-op. And at the Yung isa sa point ko kanina, dapat meron kayong maano na natin yung financial policies. Ang mahalaga yun. So yung tanong ni Boots kanina, so anong step na gagawin? Dapat parallel to na nangyayari. The financial policies are getting hammered out. Pangalawa na doon, tulad niyan, lalaki na yung expenses. So ibig sabihin, whether bumenta o hindi, there will be a recurring monthly or sabihin natin annual expenses. So how does ano yung financial projection? How does it look like? So that exercise, yung financial projection, should already be happening at the same time. Tama. Yes, tama Pastor Jem. So yun ang ating gagawin. Yun ang ating pagtutulong-tulungan. Then, yun ang ipipresent natin pagka next meeting sa ating mga members dito. Siguro, hahanap tayo, kukuha tayo ng isang financial, kahit hindi financial expert, basta may financial knowledgeable para i-present, pagawin natin ng financial presentation for a cooperative. Kasi dapat dyan merong continuous source ng tinatawag na funding. Hindi pwedeng nandun lang siya tapos walang nangyayari. Tuloy-tuloy ang gastos tapos wala namang pinanggagalingan ng ng panggastos. So, nag-uumpisa tayo puro negative. Brother Don, meron yan, sure. Hindi yan mauubusan kasi dito sa NPUC, North Philippine Union Conference, katulad nga nung seed money natin na 400,000, kung tutuloy yung isa, kung hindi is 300,000, tayong tatlo, sure tayo. So yung seed money, for example, ibinili natin ng laptop, let's say 30,000 yung laptop, ibibigay natin sa teacher, 40,000 ang magiging halaga na nun. So may kita ng 10,000 per unit. 1 year to pay, salary deduction, para sure win tayo. So in 1 month pa lang, may collection na tayo. Okay?
may collection na tayo in 1 month. Let's say 10,000 pesos a month. 300,000 divided by 30 is ilan laptop yon? 10, di ba? So ibig sabihin kung 10,000 30 40 40,000 divided by 12. 40,000 divided by 12 is 3,000. Okay? So ngayon 3,333. Sabihin natin 3,000, 10. 10 yan na nag-loan ng laptop. So 3,000, huwag na natin samahan yung total para mabilis ang computation. 3,000 times 10. So in 1 month, meron na tayong collection na 30,000 agad. Okay? So yung 30,000 on the first month, possible meron uling nangangailangan dyan ng laptop. O sabihin natin, hindi laptop. May nangangailangan dyan pastor or teacher or any worker ng ating institution ng refrigerator. So wala siyang pambili ng bigla. So pwede agad natin siyang pahiramin noong 30,000 sa first month collection. So tuloy-tuloy ang income nito. Based on my experience, about 20 years na ako sa co-op, ay talagang minsan kinukulang ang fund. Ang aming operating fund ng aming co-op sa South Central is 5 million pesos. Nag-start kami sa 5 million. And now is nasa about 100 million na. Pero minsan kinukulang pa rin ang fund. Kinakailangan mong mag-wait kung ikaw ay maglo-loan as a member. Kaya yung expenses natin sa 1 year about the business legal entity or registration, hindi na natin poproblemahin yan. Makukuha na natin yan sa kikitain ng ating seed money. Sa January, umpisa niyan, Pastor? Hindi, umpisa na natin ngayon ang registration. Pero yung sa BIR at sa Mayor's Permit, January, para hindi sayang yung 5,000 to 10,000 pesos na magagastos natin. Mayor's Permit is about 3,500. BIR is about 5,500 plus yung tagalakad natin na 3,000 ang bayad. Kasi Maganda. Pwede i-document natin lahat yan. Tapos, document natin lahat yan. Pastor, kayo na po? Ang mga official receipt na nakukuha natin sa government agency, i-present natin lahat yan. Transparent tayo dito. Ito pong pinag-uusapan natin ngayon, katulad yung mga salient points na binanggit ninyo, gagawa po ba natin ng report yan para noon meron tayong, tapos kailan natin ini-expect na ma-realize yung ating mga commitments? I think si Brother Butch ang gagawa ng written report niyan. Brother Butch, okay ba sa'yo? Basta kaya ko, walang problema. Okay. Yung commitment natin, kung 100,000, ako'y matagal na naka-ready. Actually, si Brother Butch matagal na rin naka-ready. Kinukuha na yung bank account ko. Ayaw ko palang ibigay kasi nihintay kita, brother, doon kasi gusto ko pagpasok natin ng 300,000 ay ibibili na natin agad ng laptop yan kasi naghihintay mga teacher. Kasi ayaw kong magbigay ng, kumbaga kung 10 teacher yan, ayaw kong magbigay sa teacher ng halimbawa 5 lang muna, then another 5 maghihintay. Kung 10 sila, so bigyan natin sabay-sabay kasi pare-pareho silang nangangailangan kasi online school na ngayon dito sa Pilipinas. Kaya mo yan, $200,000 lang. 2-3 tindahan lang yan, ayos na yan. Okay, so may mga dagdag pa po ba tayo? So kailan po ang susunod nating meeting at saka Sister Galaxy J4, pasensya na po, hindi po namin nakikita yung real name niyo, so hindi po namin kayo manatawag sa totoo niyong pangalan. Sister Mia, Brother Rainier, kung meron po kayong maidagdag o mga katanungan. Brother Vernon, paki-unmute lang po sa mic para at least ma-address rin po yung mga katanungan niyo o mga suggestion na pwede niyo maidagdag. Ako po mga kapatid ay
solve na solve po sa plano po natin. Ako po ay bago lang nag-join ulit dito at ako late po nakaraan. Pero susuportahan ko po yung mga plano po na nating lahat at isa rin po ako magko-contribute Amen. para magbigay po ng 10,000. So yun po yung aking i-share. Salamat, Brother Vernon. So, ito po ang ating pinaka-main concern ngayon. Hahanapin natin yung tao na gagamitin nating representative para sa ating association for DTI registration. So, manalangin po tayo ngayon, manalangin tayo bukas, manalangin tayo susunod na araw. After 3 days or kung kailan ang availability ng iba o ng nakakarami, ay mag-meeting ulit tayo as soon as possible. Then, kung meron kayong mga suggestion, is dalhin nyo ngayon dito yung mga suggestion na name. Then, ipaliwanag nyo bakit yun ang inyong pinili, bakit yun ang inyong sinasuggest. Then, pagbubutuhan natin kung sino yung taong yung ating gagamitin. Magsasuggest na po ba tayo ngayon? Hindi, mananalangin tayo. Then, mananalangin tayo bukas, mananalangin tayo on the Tuesday. So, kung Wednesday, available ang nakakarami, then mag-meet tayo ng Wednesday. Sa Zoom ulit. Sa sumuli. Okay. At doon natin sa Wednesday, dadalhin kung sino yung tao. So pwede natin gawin ang Zoom meeting ulit sa Sunday kasi kung middle of the week baka yung karamihan nagtatrabaho so wala tayong kwan. Okay, no problem. At least 1 week. Yeah. So same time pa rin. Okay. Mayroon tayong maganda yon. Magandang suggestion yun kasi 7 days tayong mananalangin. Okay. Diba? Yeah. Okay. Perfect number. Panalangin natin araw-araw na ipakita sa atin ng Panginoon kung sino yung Kuya. tao na ating Si gagamitin as Next. representative. Kaya umaapila po ako sa inyong lahat na naririto sa ating meeting na manalangin tayong lahat para kung matagpuan natin kung sino po yung tao. Okay. Okay na po. So wala na po tayong may dagdag. Okay, kung wala na, so may mga meeting pa po ako, tayo manalangin at tayo ay maghiwa-hiwalay muna at magkita-kita ulit tayo sa Sunday. Pero kung meron pa kayong mga suggestion, then bibigyan ko pa kayo ng pagkakataon na makapagsalita. Any concern po mga kapatid? Maraming salamat po, Pastor Jeff. You are welcome po. Salamat din po sa inyong lahat. Closing prayer tayo, Pastor. Marami naman tayong mga pastor dito. So, kuwan lang po. Turo lang po ng pangalan. Para at least- Nandiyan po si Pastor Joe. Si Jovi. Pastor Jovi. Hello? Jovi, o sige po, Sister Galaxy. Okay, go ahead. Okay. Di ako nakapasok. Wait lang po. Pwede nang naririnig naman po? Naririnig. Oo, Naririnig. ka namin. Okay. Subukan ko lang sa files kung pwede nating i-recap yung Pwede Sige pong po. pa-share ng Sister Galaxy, yung kung ang i-share nyo po katulad yung last time, i-share na lang po natin yan sa ating BHB na Facebook group kasi pag-uusapan hindi pa naman po tayo umaabot sa stage na yan. So kahit po i-share mo yan ngayon, hindi pa natin po yan Maganda po. Ibig sabihin, maganda po yan. hindi na siya kailangan i-explain. Ano ba yung Ano po? concern niya ni Sister Galaxy? I-explain lang yung system kung paano siya makatulong sa plano. Yun lang po yung doon. Anong system yon? Kung System ito ng... po, Sige yun po yung Sige, ambaga na present. sinasuggest natin na kung pwede sa per local church. Pinapaano kasi ito ni kapatid na Ricardo, kaya in-adjust natin ang Kung hindi na siya kailangan i-explain, hindi na natin siya i-explain. Yun ang sabi ni Pwede kapatid naman na. natin pakinggan din yan. Ano po ba yung ano yung share ng per church? Ibig sabihin irerehistro ang isang local church at siya ang magkakaroon ng share ganon? Sa napag-usapan po doon sa first meeting, magiging isa ito sa programa. Kumbaga, ang makikilala is yung cooperative. Magiging isa lang to sa programa na mayroon ang cooperative. Ay talagang ipakikilala po natin dito cooperative.
Opo. Cooperative po ang makikilala dito, cooperative ng BHB. Opo. Yun po yung yun po yung napag-usapan sa Kumbaga, sistema lang to sa kung gusto na nating i-share sa mga per local church para makapag-participate Wag lahat. muna. Wag munang i-share sa local church kasi wala pa tayong legal entity. Pagka meron na tayong legal entity, at meron na tayong hawak ng mga receipt, saka na natin i-launch sa mga local church. Okay. Ang sa akin lang naman po, Pastor, kung gusto nyo, magkaroon kayo ng idea kung kapakipakinabang ba or hindi na or Sige, ano ba yung what are you trying to point out? Can you please tell us? Sister Galaxy, bigyan po kita ng host permission para po makapag-share po kayo ng screen kung gusto niyo pong i-share. Okay po. Ito na po. Pwede pong pa-share ng Yeah, gagawin po kita Pwede co-host. Sige po. Okay, sige po. Paki-share na lang po Ano, yung screen at saka paki-explain. Nakikita naman po. Baka meron po kayong PowerPoint na gustong i-present na mas mauunawaan ng lahat. Pareho lang nung dati. In-adjust lang natin base sa ating napag-usapan last meeting. Meron lang tayong in-adjust. Sige Sige po, po. paki-share na lang po ng screen para makita po ng lahat. Opo. Nakikita nyo na po? Nakaano na siya? Hindi ba po? Hindi pa? Pwede niyo po i-share sa tawagin ko screen. lang. Opo, paano ko lang sa ko? Palang nakaano na to. May pasuyo nito. Zero makita. Meg? Meg ko. Naku, paano to? Paano nito? Hindi raw nila makita. Computer po ba ang gamit nyo? O phone? Cellphone po. Yung dati pa rin. Paki-share lang po ng screen. Share screen. Di ko alam po ano. O baka pwede niyo May pa-share i-forward. namin. I-forward Baka saan? i-forward sa isa Nakapost sa na amin. po to. Kami ang mag-share dito ng screen. Naka-post na po to sa Facebook. Doon sa natin, sa BSB. Kung hindi Ang kung ano ko mahirapan lang po sana tayo- explain kung paano siya. Kung mahirapan po tayo ngayon, total 1 week from now, magkakaroon po tayo ng conference again po. Paghandaan ko po, kunin ko po yung mga files nyo, tapos gawin ko pong PowerPoint para makita ng lahat ng maayos. Tapos paki-explain ko kung ano ang gusto nyo pong parating. Kung mahirapan po tayo mag-share ngayon, Okay so po. meron pa naman po Sisend ko na lang po ito sa inyo, tapos next, na lang natin O i-explain. kaya i-send niyo po dito sa natin, dito sa chat room ng Yeah. BHB. Yeah. So, Or i-send mo po sa akin ng personal sa messenger ko, tapos gawin ko ng gawan ko ng PowerPoint presentation. Okay. Okay po, ganun Okay, na lang. brother, Tapos next time ko na lang. Brother Butch, pakisuyo mo na lang katulad ng ginawa mo sa mga document ni Brother Nabis. Yeah. Thank you. Okay po. Sige po. Okay. So, Pastor J, meron pa? Meron pa, Sister Galaxy? Wala na po. Dito ko na lang lahat kasi naka-step by step din naman po ito, Pastor. Okay. Nagsimula siya sa 3 Bible verse, ginawa ng system, tapos pinresent, humantong sa 8 questions, tapos in-adjust yung format, tapos ganun pa din. Okay. So, Inano Pastor lang Jem, siya step by step. are you still there? Yes. Can you please lead us in closing prayer? Sige po. Meron bang Thank you. special request aside from those that we have discussed? Any special request aside from those that we discussed? Pastor Joey Mac, pwede po magkausap tayo pagkatapos ng kung may time po kayo. Pagkatapos itong meeting natin. Sige po, pwede po naman. Ako po ang tatawag Okay sa inyo. po. O ba akong numero nyo? O mag-chat, magkukan tayo. Mag-messenger tayo. Ay, Pastor, Also, pwede naman. yeah.
pakisama na lang po sa panalangin yung mga kapatiran natin. Alam ko po na maraming mga pagkakataon na nangyari sa Pilipinas na parang kumbaga nagiba yung nawala yung trust ng mga tao, at saka yung ginagawa natin ngayon ay parang siyempre kailangan talaga yun ng trust connection kumbaga. So kung hindi po sila magtitiwala sa atin, hindi rin po sila makiki-cooperate sa atin. So pakisama na rin po sa panalangin na sana po ay Okay. ipanalangin po nila na at Sige. least- Okay. Prayer request po. Pwede po bang mag-prayer request? Go ahead. Yung mother Pwede, ko, mayroon pwede. po, Go ahead. Pakisama po sa prayer yung mother ko. Evelyn Oyango rin, mayroon po brain tumor. At inayos po namin yung mga papers para sa operation. Thank you po. Para po sa ano? Papers para sa? Sa kanya pong operation at saka po travel from Negros to Pampanga. Kasi dito po siya operahan sa Luzon. Kaya inayos po namin ngayon yung mga papeles na kailangan para po siya po Okay, sige ay po. Malinaw po. matravel. Sige. Okay, thank you, Brother Jesse. Anong pangalan ng mother mo, Brother Jesse? Evelyn po. Evelyn Oyango rin. Ang case po niya Okay, is sige brain po. tumor. Okay, anyone? One or two more? Okay, sige po. We will lift up to the Lord. Kung wala na po, ay sisimulan ko na. Pastor Jem, yung ating taong hinahanap. Thank you. Okay, sige. O sige po, mag-pray po tayo. Dear Lord, eto na naman kami, mga anak mo, lumalapit sa iyo, Panginoon. Bago pa man kami magnalangin, ay alam mo na kung bakit kami nagdadasal. Hindi pa man kami nagiging grupo, ay alam mo na na magkakaroon ng ganitong movement, Panginoon. Dahil kami sa aming puso ay may pananampalataya na hindi udyok lamang ng aming sarili ang dahilan kung ba't kami narito ngayon, kundi ito ay inspirasyon galing sa iyo. At dahil sa pananampalataya niyan, Panginoon, ay hindi po kami titigil hanggat hindi namin nakikita ang bunga ng aming pananampalataya. Kung ito man po, Panginoon, ang purpose mo rito ay magkaroon lang kami ng friendship o agitation or movement at sa ibang direksyon mo gawin mo, Panginoon. Willing po kami na sundin ang kalooban mo. At kung wala namang mararating ang grupong ito sa aming panahon ngayon, ay nawa po ay patuloy mo kaming gabayan upang hindi naman namin maramdaman na kami nagsasayang lamang ng oras at wala naman kaming magiging produkto sa usapang ito. Subalit, Panginoon, kung anuman ang inyong dahilan, kung anuman ang inyong kaparaanan, kung anuman ang inyong intensyon, Panginoon, maari po ba na aming maranasan at malinawan at magkaroon kami ng enlightenment because spiritual things are spiritually discerned. Ipaunawa po ito sa amin, lalo na sa mga leaders na narito ngayon. Panginoon, thank you po. Dahil napakarami na ng napag-usapan at narito na po ay malapit na ang pintuan na mabuksan upang magsimula ang gawain ng kooperatiba. Ikaw, Panginoon, ang may-ari ng kooperatiba. At ikaw rin ang dahilan kung ba't mayroong kooperatiba. At pangalan mo lang ang dadakilain dahil sa resulta at magandang kapurihan ng kooperatibang ito anuman ang maging benefit nito sa amin at sa aming mga kapatiran. Kaya po, consecrate ko sa inyo ang pinag-usapan ng mga leaders, ng mga members, at ng mga susunod pang members na hindi pa narito ngayon, na tatawagin mo mismo, i-inspire mo na makisangkot. At amin din hinihiling tulad ng request ni Brother Boots, Panginoon, ay hindi nila kami kilala, hindi namin sila kilala, subalit ikaw ang aming kilala. Kaya po ipakilala mo ang sarili mo sa amin at sa kanila at sa mga darating pa sa future na hindi pa man namin alam at hindi pa sumasangkot ngayon. Ang pananampalataya at ang pananalig namin sa iyo ang maging sandigan nila at kami po ay magkaroon ng isang layunin sa aming puso sa pagsusulong ng objectives ng kooperatiba. Panginoon, hinihiling ko rin sa iyo na kung sino man ang tinalaga mo na mamumuno sa
sa pag-register ng DTI. At ano po mga papeles na kailangan gawin natin o hanggang kami makaipon ng salapi na kailangan na sapat upang kami mag-register sa SEC. O Panginoon, ikaw po ang pumili sa taong ito. Kausapin mo siya ngayon sa susunod na 2 araw hanggang 3 araw. Bigyan mo po ng binhi ang puso at isipan ng taong ito. At kahit siya mismo ang mag-volunteer sa kanyang sarili dahil siya ay kinilos mo, Panginoon, gawin mo po yan sa kalulatian ng iyong banal na pangalan. At kami ay pupuri sa iyo pag nakita namin ang tao na yan ay iyong itinalaga. Kaya po, sinusulit namin sa iyo ang espiritu at katawan ng bawat isa at lalo na ng gagamitin mo sa simpanimula na napakalaking bagay upang mailunsad ang gawain ng kooperatiba. Panginoon, nilalapit namin sa iyo sa special na kaparaanan, Sister Evelyn. Panginoon, bihira ang kanyang sakit. At salamat meron siyang anak na si Brother Jesse na umaintindi sa kanya at nag-aasikaso ng kanyang mga papeles, mga gastusin, at nagmamahal sa kanya. At ngayon po ay sasalang siya sa isang operasyon sa kanyang utak. Panginoon, di namin alam, maaring delikado ang operasyon na ito. Subalit, alam mo, Panginoon. At alam namin na ikaw ay may kakayahan, ikaw ay mayroong intensyon na kami bigyan ng mabuting pangatawan at pagalingin sa aming kasakitan. Kaya po ang kanyang mga procedure, ganun din ang papers na mangyayari sa kanyang pag-travel mula sa probinsya o papuntang Pampanga, ay gawin mo, Panginoon, ayon sa iyong kalooban. Panginoon, napakarami pang ibang kahilingan ng grupong ito. Higit sa lahat, ang aming hinihiling, ang kaluluwa namin ay masecure ng gospel. Ang power ng gospel ang mag-transform sa buhay namin araw-araw, minu-minuto, upang lahat po ng aming sasalitain, iisipin, gagawin, at ipapamuno, at lahat ng aming ilulunsad ay nakatuon lamang sa iyo at sa iyong kalalhatian. Panginoon, kung sa pamagitan ng kooperatibang ito, ay ang aming kalooban, ang aming buhay matatransform sa kalalhatian mo, gawin mo po, Panginoon, at gawin mo pong matagumpay. Pupurihin ka namin, ang aming labi ay laan, upang magsabi sa iyo ng salamat. And in advance, O Lord, we thank you. This is my prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you, Thank Pastor you po. Jen. Thank you po sa inyong Maraming lahat. salamat po. God bless us all, always. Sige po, maraming salamat. Kita-kits See you ulit next sa Sunday. Sunday or Saturday. Brother same Butch, time. see you Paano next tayo Sunday. Brother mag-uusap? Sa Don. messenger po ba? Brother JC. Pwede na po Pastor ng Jen. messenger. Thank you po. Messenger po. Thank you. Thank you. Sige po. Alright, bye. God Pastor bless. Jeff, good night po. Good night. Brother Boots, Yes. bye-bye. Sige po. Thank you, Bye-bye. everyone. Okay. Take refuge in the beautiful promise of Jesus Christ, who said, I will come again. Sometime about 1843, our Savior Jesus Christ will come to take us home. Never has my flock heard a message such as yours. People want to hear about the end of the world, sir. Gentlemen, free ale till the end of the world.
God's message was never meant to be about a single date. Lucy, what have I done? Mr. Miller and those who listen to him suffer from a grand delusion. If you would just give God a chance. I did that already. We're penniless, Joseph. I'm being convinced by the word of God. I know no other way to test error from truth. Is this but a cunning one devised fable, Esther? Consider me someone who's fallen off the path. My son, would God I had died for thee. To what, Brother Himes, have I won them? Disappointment, despair. Ellen Harmon's visions are a lie of the deceiver. Brother Nichols, do not be fooled. So where's the Ancient of Days? In heaven. You have won thousands. I shall never again doubt the faithfulness of Scripture. I saw the Advent believers walking on a path, and as long as they kept their eyes on Jesus, they were safe. What do we say to being called the Seventh-day Adventists? Your house is the world. James, boys, go get the doctor. I have put 2 sons in the ground, mister, while you are going nowhere. It will go in power to all nations, tongues, and peoples. This is the inspired testimony of God. The message we bear is a worldwide message.